Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito na naman po tayo mga kababayan sa panibagong premiere. Hindi po ito live streaming, so we can only engage you dyan po sa chat box ng video na ito. No? Just to remind everybody, ang ating pong live stream is between the hours of 8 or 9 p.m. Philippine time. Kung nasa ibang party po kayo ng mundo, paki-time check na lang po. At kung hindi naman po kayo na-notify, even though naka-notify all kayo, malamang po mukhang nire-restrict po tayo ni YouTube. Kasi ganun na rin po dahil tayo po ay gumagamit ng foul languages at marami na rin pong nagre-report ng ating channel. No? Kaya hindi nare-recommend, hindi na notify. Kasi marami pong nasasaktan sa ating mga matatalas na pananalita at doon po sa mga sensitibo, wag yun na pong panoorin kasi lalo lang kayong iiyak, lalo na yung mga didishit, mga mapang-asar, no, at ibang mga anti-Marcoses. So, eto po tayo, magbibigay muli ng ating opinion at reaction dito po sa dating magkakampi. No? Kasi po ang Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita na rin po sa wakas sa mga pinagsasabi nitong si Simenet Butangerang Pusit, no? O di kaya si Simenet Tamilmil na Pusit. At the same time mukhang lalaki pa ang kanyang problema kasi ang Commission on Audit ay may panibago pong pinababalik na halaga sa kanya. Kasi eto na naman siya, hindi nagamit ang pera. Di po ba? Kasi aside doon sa 73.28 million na disallowance niya tungkol doon sa maling paggamit ng kanyang CIF way back 2022, another problema na naman ito kay Simenet. No? Ang akala natin napakagaling, ang akala natin ay napakahusay na leader ng Davao, yung pala hanggang Davao lang siya. Kasi bakit? Sila po ay diktador. Magaling po silang magtago at mag-whitewashing ng mga anomalya nila. O di ba? Kitang-kita naman yan sa DepEd. Kaya ayan, puro kabalbalan, puro baho na sumingaw, nakalkal na yung pala siya ay isang entitled Simenet. Okay, so bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings sa pamamagitan ng super chat, super stickers, and super thanks. Kanina po sa ating live stream, nagpakulay po o nagpa-super chat si Miss Ines Galsote at si Ate Beth M, no? Yung ating mga ates na mga super supporter, no? Aside sa ilan sa kanila ay members, sila rin po ay nag-share ng kanilang blessings na tinutulungan po, hindi ako, yung anak ko. Tuwang-tuwa na naman po si Adam James kasi may pang McDonald's siya. Thank you daw po sa kanyang mga lolas. Okay, sumisip-sip-sip ka naman masyado. Ganun po, para naman tumaba po ang inyong puso. Labis po kami nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa ninyong suporta. No, nandiyan po si Lola Carclea, sila Ilora at si Kai, saka si Tita Aurora, no, sa bayan ng Palawan, sa ating mga kasundaluhan for protecting our freedom, at doon po sa mga OFWs. No, nandiyan din po si Ilocana Kana, si RN 2 cents, no, sila Miyu, at sa iba pa na hindi ko na maalala sa mga RTC, no, kila Mamita Star Talk, yung grupo nila sa Friends for PBBMs, at doon pa po sa lahat ng Marcos supporters and loyalists, no, at yung ibang mga dilaw na sumusuporta sa admin ito. Maraming salamat po sa inyo. So simulan muna natin mga kababayan yung mga sinabi ng ating Pangulo. Mukhang talagang hindi na po maiiwasan ito kasi itong si Simenet, panay po ang salita niya. Kasi lagi niyang sinasabi, if you can remember dun sa ating mga previous vlog, ang lahat daw ng ito, yung tulad ng pagbukalkal sa kanyang disallowance na CIF na 73.28 million pesos ay isang political attack na ginagawa ng grupong Makabayan Romualdez Marcos. Ito daw po ay isang deflection lamang o yung tinatawag nilang diversion o what you call wag the dog, na kung saan iniiba po nila ang
mga naratiba na kung saan iba ang pinapakita nila. Hindi po ang totoong suliranin ng bansa. Ayon kay Ximenez na Tamilmil, ang sinasabi niya, aside sa political attack sa kanya at sa pamilya niya, this group, the Makabayan Romualdez Marcos Alliance, is wagging the dog na kung saan ang totoong problema ng ating bansa ay ang kahirapan at ang kagutuman at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. At ang tong ginagawa nilang ayuda ay hindi sagot sa mga problemang ito. Yan po na ay topic na natin. No? Political attack because of the continuous hearing of the Senate and the lower house regarding the drug war, extrajudicial killing of the former president of yours, no? Yung tauhan ni Baal. Okay, so lahat lang ito political. And the same thing, sinabi niya, nag-a-apologize siya sa isang grupo ng kulto na kung saan kinampanya daw po niya si Pangulong Marcos. Ang tanong, ibinoto nyo ba? Pwedeng ikinampanya, pero binoto ba? O, ayun. Diba? Yun ang kanyang mga lintaya. Kumbaga, ang spotlight, kinuha niya. Pero, based on that rhetoric, no? Based on those rhetorics na political attacks led by the Makabayan Romualdez Marcos and also the lingering problem that is being hindered, being tinatago sa pamamagitan ng ayuda, ang patuloy na kahirapan, kagutuman at ang patuloy na pagtaas ng presyo. Yan po yung wala siyang maipakitang mga datos, wala siyang maipakitang ebidensya. Ngunit ang gobyernong Marcos, kung titignan ninyo, every month naglalabas ng inflation rate. Every month or quarterly naglalabas ng unemployment rate. Naglalabas ng numero. Base na po sa kalagayan ng ating bansa. No? O in all aspect. Pero si Tamilmil, walang masabi. Maganda ang outlook ng panglabas na yung mga analysis para sa ating bansa. Yung growth rate, yung GDP para sa ating bansa. Pero hindi po yun nakikita ni Tamilmil. Ang nakikita na yung naratiba ng mga kasamahan niya dun sa maisog at iba pa na transparency and accountability, patuloy na naghihirap ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino nagugutom. Gano'n naman pala eh. At the first place, bakit mo sisisihin ang gobyernong Marcos, which is just a 2-year reign? Magti 3 years pa lang. Ang tatay mo, ano ginawa niya? Diba? Natagpuan ngayon that your dad, the former president and the fellow minions of Baal, surrounded himself with criminals. Diba? Unang-una si drug lord na Michael Yang, economic advisor niya. Sino yung mga cohorts ni Michael Yang? Inaprubahan niya ang Pogo. Ang sabi niya, malinis yan. Sinabi niya sa mga pulis, ganito, ganyan, EJK. Tatapusin niya ang drug war ng 6 months, walang nangyari na. Napatunayan niya na ang lala pala. At kalaunan, napagpuan na sila pala ang leader ng mga ito. Di ba? Huwag niyo sabihing nagpipake news ako. Lumabas sa Quadcom, isang kilalang pulis, si Colonel Espinido. Di ba? Ginagamit ang pera ng Pogo o small-time lottery winnings o earnings para reward money sa tinatawag nilang quota and reward system. Di ba? Halatang halata. Tapos sasabihin niya, ang Pogo malinis yan. Natagpuan, walang linis ang Pogo. It destroys life. Tama, mali. Pero itong si Tamilmil, iba ang kanyang naratiba. No? Ako lang ang magaling. Pamilya lang namin ang magaling. The Duterte brand of leadership. What? Continuous killing of your fellow Filipinos? Continuous plundering of our of the wealth of the country? And allowing the Chinese na suportahan kayo, angkinin ang West Philippine Sea at patuloy na pamamayagpag ng Pogo. Not this time, bitch. No? Bulag to eh. Kasi bakit?
Malaki ang utang na loob niya dun sa mga kulto ni Jezebel, na mga tauhan ni Kibuloy na anak ng Diyos. O ngayon wala, ang anak ng Diyos nagtatago. Ay my God. No? Hindi ba kayo naiinsulto? Kayong mga kulto ni Jezebel? Ha? Hindi nyo nga mapababa sa langit kung nasa langit nga o mapalutang sa lupa si Kibuloy para sabihin, ayan po, totoo pong Diyos yan, no? O, ano kayo ngayon? Magsialis kayo dito. O, gano'n. Kaso wala eh. Kami ang kukutya ng kukutya sa inyo. Wala akong pakialam kung ano pa sabihin ninyo. O ngayon, nagsalita po ang Pangulo kasi ito will no longer be hidden. Hindi na po ito mapipigilan. Wala na po itong red. Hindi na po ito kulay red. Stop, hindi. Para po itong rumagasang tubig na kung saan walang humpay yung bagyo, yung tubig ulan. Nakita nyo yung rumaragasang tubig? Ilang libong kabayo yan. Ganon. Walang pipigil dyan. Eto yun. O, anong sabi ng Pangulo dito sa politiko? Silent mode. Marcos admits no contact with Sara Duterte since June. Ayun. Yun naman pala. Wala silang contact ni Tamilmil simula nang ito ay nag-quit sa cabinet way back June. No, none at all. None at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. We haven't spoken since. So, ayun po, di ba? Yun ang sabi ng Pangulo. Kaya, at least, itong Pangulo, okay, you don't wanna do it anymore. Kasi sabi ng Pangulo, naalala nyo yun? Hindi naman namin sila tinatanggal. No? Tatanggalin lang sila kung sila ay magre-resign, no, at sasabing hindi na nila kaya. O di kaya nakita namin na may kapalpakan sila, kami na mismo ang magtatanggal. Pero mas possible ang Pangulo, no, he is still giving them, his cabinet members, chance to prove themselves na talagang sila ay qualified to do the job on that particular department or position. O ngayon, nag-quit siya. So nalaman natin that she cannot do the job. Why? Because of the lingering problem that is existing at the Department of Education. So lahat naman siguro kayo alam na kung ano yung tinutukoy kong mga problema. Napansin nyo, napanood ninyo nung 7 hours na budget hearing ng DepEd. May vlog po tayong isa dyan. May pangalawa na nga. Di ba? O unang-una, yung mga laptops, mga learning materials. Biruin nyo, ang utilization ng budget ng learning materials is 10.98%. Ang target nila is 40.9%. That is way below. Tapos natenga yung mga e-learning tools sa logistic proprietaries. Diba? Bakit natenga doon? Bakit ang warehouse ang gumamit ng mga e-learning tools? Just like the likes of laptop and books and other things na maaaring makatulong ng malaki sa mga estudyante at guro way back 2020. Diba? And Sara Duterte take over the helm of DepEd at 2022. Bakit hindi niya kaagad nakita yan? Bakit ngayong the beginning of the year lang sinabing ilabas nyo yan? O, bakit hindi niya ginawa yun? Kasi tatamaan ng tatay niya. It really reflects on his dad na akala ko na magaling. Yung pala bakit? Tinengga ni Bronis 2020. Na-procure mo na. O, ang tanong, bakit hindi nilalabas? Kasi sabi niyan, hindi sila mabayaran ng tama. So why do we have to release your orders without you paying us back? Lugi kami. O baka naman, sinasabi, SOP na yun eh. Yung remaining balance, SOP na. Walang ganun. Kaya tinengga eh. O kailan lang nila na-fix? Baka nakibargain pa. So therefore, the government o the yung pamamahala ni Tamilmil sa DepEd, wala talaga. Di ba? Kailangan pang manghimasok ng presidente just like the opening of classes. Remember that? O, hindi siya makapag-decide kung ano ang kukunin niya, kaya she presented 2 options to the president. Pero kung ikaw, logical thinking lang, alam mo na kung ano kaagad ang very firm ka dun eh. This is what I believe, Mr. President, is the best way. Ito yung best route. Hindi, di ba?
Wala siyang sariling desisyon. Oh, di ba? Tama, mali. Sabi ng Pangulo, I don't have any communication or contact with her since the last na nag-resign siya. Oh, okay. Next, mga kababayan, ito. Yung sinasabi ni Tamilmil na nagre-regret siya that she endorses our president to the Kojic sa kulto ni Jezebel at Judas. Politiko. Sara Duterte regrets endorsing him in 2022. Marcos says that's her prerogative. Oh, di ba? Nagsalita na naman ng Pangulo kasi this thing should stop. Kumbaga, yung patuloy na pag-atake ng inyong Ximenet Tamilmil na pusit na BP, wala naman na yun. Siya na ang nagsabi. Unity team is broken. Sa kanya. Wala nang unity team. Sa kanya. Kasi bakit? Makasarili sila Makasarili sila. They wanna take over the helm as a leader of this land. Pero despite na nalaman natin, itong lumalabas na baho nila, that everything, all of this anomalya, this krimen ay nangyari nung panahon ng tatay niya because of what? Dictatorship. Because of walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Na ang tanging paraan ng pag-solve ng problema ay itumba ang kapwa Pilipino. Ang Pangulong Marcos. Yes, may mga violation ng human rights. Then let the human rights investigate that one. Pero hindi naman tulad nung kay Digong. Walang human rights, tumutumba na lang bigla Di ba? Ngayon, holistic approach po tayo, ulitin lang natin. Lalong-lalo na sa drug war ng Pangulo, it is holistic in approach. Hulihin ninyo, kasuhan ninyo, pag guilty, ikulong. Sa kulungan, i-rehab. No? Hanggat marirehab sila. Para paglabas nila sa society, completely rehab sila, buhay sila. Yung panahon ni Digong, warrantless arrest, pag napagtripan ka lang na ikaw, napagkamalang ka lang may nagsabing addict yan, pusher yan, tutumba ka. Without proper investigation and warrants. Walang Miranda rights. Dito sa ginagawa ng Pangulo sa pag-approach nila sa drug war, binabatikos ng mga DDZ kasi ang gusto nila, tumumba ang mga kapwa nila Pilipino. Sabi nila, marami na, hindi na kayo magkasya sa kulungan, kaya dapat i-eliminate na lang namin kayo. O just like yung ginawa ni Digong. Diyan sa investigasyon ng Quadcom, yung isang Bucor chief. Hindi po siya yung Bucor chief, isang Bucor official. Isiniwalat. Yung 3 Chinese na ginawa nilang dinuguan. Ang nag-utos sino? Si Prime Minister ni Baal. Di umano, galing sa kanya. Anong sabi lang ng Pangulo dito sa prerogative? Ano po ba ang sinasabi nating prerogative? What is the meaning of prerogative? Ang sabi niya yan, it is her right. Karapatan niya yun. Privilege niya yun. Di ba? Ayon sa kanya yan. Ayun ang gusto niya di ba? Ibig sabihin, karapatan niya yun. It is her right. Yun lang, di ba? Napakasimpleng sagot ng Pangulo. It is her prerogative. Okay? President Marcos Jr. is baffled. Nalilito daw siya. Naguguluhan siya by Vice President Sara Tamilmil Duterte's regret about endorsing him in the last presidential elections. Marcos, however, said he cannot do anything about it. Kulang ito Dadagdagan ko na lang Marcos, however, said he cannot do anything about it, respecting the Vice President's decision. Tingnan mo, despite of those paninira, despite of those vilification nitong si Tamilmil na pusit, nirirespeto pa rin siya ng Pangulo. Makita nyo yon, ibang-iba Biruin mo, despite of the ridicules, despite of the disinformation and malinformation done by the pusit and her fellow pusit, ano lang ang sabi ng Pangulo? Still respecting the Vice President. Added to that, ito pa, that's her prerogative. The President said in a media interview during an aerial inspection of flood-hit area on Wednesday, I still don't understand why, but it is her wish. Wala tayong magagawa. Ayun, di ba?
So therefore, the President is just respecting her wishes. Yan ang gusto mo, di gusto mo. So parang pinapakita lang dito ng Pangulo, bahala ka. Kung ano ang gawin mo, it's up to you. Wala na akong pakialam sa'yo. Because you're the one shaping your future. Nakakuha niya yung pinupunto ko, Elora. Doktungan nyo nga ito, June Relubit, doktungan nyo. Sabi ng Pangulo, it's her prerogative. It's her right. Diba? Labas na ako dyan. Yan ang gusto niya. I'm respecting her wishes. Now, it's up to her, no, kung ano yung path na tinatahak niya. It will shape her future. And what is that future anyway? Tama? Di ba ang talino ng Pangulo? Walang sinabing masama. Hindi nanira, hindi tulad ng you let her, Your Honor, you let her make a snide comment against me. You should have allowed me to do a snide comment also. O, kita nyo? Naglabas, nagsalita ng snide comment ang inyong magaling na tamilmil na pusit. Pero ano lang ginawa ng Pangulo? Wala. Parang binato siya ng bato, ang ibinalik niya, bulak. Diba? That's her prerogative. It is her wish. Parang pinapakila, sige, gawin mo gusto mo. Ikaw naman ang magsishape ng political career mo eh. No? Bahala ka. O ngayon, ano nangyari? What is the after effect of nung ginawa ni Tamilmil? Akala niya makakuha siya ng simpatya? Probably yes. But that is just less than percent. Why? Only those 16% probably babagsak pa yun. Do you believe there's a 16% of that? That survey is invalid eh. Sa akin, hindi ako maniwala eh. Kasi sino ba sila? Yung Kojic, naniniwala kayong may 7 to 8 million yan? Wala eh. Hindi nga nila mapuno yung liwasang Bonifacio eh. O diba? Tapos yung mga foreigner na ini-import nila, nahaharang sa customs. Na-i-vlog natin yan. 3 Malaysian. Kojic member daw sila sa Malaysia, pupunta silang Pilipinas. Kasi nahuli sila ng immigration, no? Na nakakita ng mga picture yung mga picture ng rally. O, ibig sabihin, magra-rally lang doon. Tapos sasabihin, mga foreigner, mga Amerikano, o tignan nyo, nilulusob na tayo ng Amerikano, o ganun po eh. Di ba? Kaya ito, sabi lang ng Pangulo, it is her wish. Bayaan nyo siya. Bayaan nyo siyang sirain niya ang political career niya. Di ba? O, ano pa? Yung sinasabi niya, ito mga kababayan, papakita natin ha. Ang sabi ni Sara Duterte diyan sa pag-aano ng ito yung sa budget niya, hindi lang sa Senate Committee. Lagi na lang sabi niya, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Isama na rin natin yung nangyari doon sa lower house. Pero ano ang sabi ng Pangulo? Ano ang sabi? Mas maganda dito sa politiko. Ha? Kasi 'di ba, ang gusto nila parliamentary courtesy na lang, parang si Marcoleta. It is a long-standing tradition when the office of the president or the office of the vice president presented their budget. All we have to do is say, due to parliamentary tradition or parliamentary courtesy, it's a long-time tradition that we automatically approve the budget of these offices. Hindi na ngayon. Ano ang sabi ng Pangulo again? Na-interview siya dyan. Lahat ginigisa. Marcos denies politicizing congressional hearings on OBP's budget. Ito kasi ang hirap eh. Pag walang may sagot na tama doon sa mga question and answer, paglabas nila dyan, magpapa-press con and they will say, it's a political in nature. O alam nyo na. Trapong-trapo. Walang maisip na tamang dahilan o sagot doon sa mga question. Sasabihin na lang, they will deflect. Pinopolitika ako eh. Paano ka pinopolitika? You cannot even answer the question that is in relation to your budget. Gago, di ba? Ito sabi, Marcos explained that all government agencies go through the same budget process
when the two House of Congress gather information on the use of public funds. The President sought to dismiss the claims by the Vice President that the House deliberation of the OBP 2025 budget proposal was being publicized. Sabi ng Pangulo, this is a budget hearing. This is something that every single government agency has to do. It's a hearing. There's no politics in it. We can do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established. It has nothing to do with politics. It has to do with the budget. So I don't know how can she characterize these things. Kasi nga po, Pangulong BBM, pusit ang utak niya. Pusit. Makitid pa. Madilim na nga, makitid pa. Which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate so that they know what the budget will look like. So malayo sa politika yan. Correct. So you see the difference when one leader already have a long experiences sa politika on the national stage and the other one has only experience on the local scene. Kita nyo? Veteranong-veterano eh. Why? PBBM become a congressman and a long-time senator. How about your Tamil na pusit na BP? 6.5, 7.5 years as mayor, that's about it. Diba? Immature na immature, batang-bata pa. Diba? Kaya hindi niya alam ang sinasabi niya because why? Probably, nakasanayan niya paano niya i-handle ang leadership nila sa Davao. It is on a iron fist. It's in a closed fist. Pero pagdating mo sa national, no. Not everybody will just cower to you. Not everybody will just bow down to your wishes. Hindi po yun. Hindi po sinasabing, Hail Duterte. Ganon, hindi. Hindi po. Marami kang makakaaway diyan because they ought to know. They want to know. Ganon po yun. Tama po ang presidente dito. Hindi po yan pinopolitika. It has to do with the budget. Pera po ng taong bayan yan. Kaya wag kang maglintaya dyan. Kaya tama ang Pangulo. You see the difference between the seasoned veteran and a neophyte politician? Seasoned politician and a neophyte politician? Ang layo. Diba? Kung ikaw, sa layo ng distansya mo, sa takbuhan ng 800 meter, yung si PBBM, nakaikot na. Ikaw, wala ka pa sa 200. Kasi bakit? Tanga ka eh. Yung distansya mo, you are a mile away. Ganon. Your experience is a mile away compared to the president. Napaka-stateman. Ganyan yan. Tingnan nyo lahat ng secretaries. Diba? Sumalang. Secretary Angara, Secretary Bunoan, Secretary Gibo Chodoro. Sino pa ang sasalang? Yung sa housing. Sino pa? DOH. Di ba? Sino ba ang secretary na babae ngayon so far na humahandi? O si DNAR, si Yulo. Lahat sila sasalang. Pero did they have the same attitude as you? Tamilmil na pusit? Hindi, ikaw lang. Kaya nga galit na galit ang karamihan sa mga law house because you disrespect them. It just say na ikaw ay lumaking disrespectful because you came in there. Na handang-handa kang makipagbardagulan, akala mo, no, babardugulin ka. They accorded you with respect. But what did you do in return? You disrespect them, 'di ba? Kaya nga see you next Tuesday kay. Oh. 'Di ba? Oh, ito mga kababayan, tingnan nyo, hindi naman sa sumisip-sip si Garin. Ano ang sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan nyo to mga kababayan. Maniniwala ba kayo dito sa sasabihin ni Garin sa Pangulong Marcos o hindi? Tingnan niyo Manila Bulletin. Garin, Marcos admin solves inherited problem of unpaid COVID-19 allowance for health workers. Nakita ninyo? Anong ginawa ni Digong nung time ng COVID-19 para sa mga health workers natin? Our frontliners did their best to do their job.
did their best of what the government asked them to do. Long hours of work, pagod-pagod sila. Pero walang umento. Sabi may umento, sabi meron. Pero nagtagal. Sasabihin lang, hindi, trabaho nyo yan eh. Pero ginawa nyo silang hayop eh. That's a violation of the labor code. Dito nga lang, sinasabi ko sa inyo, yung kakilala kong sa turo-turo, kasi pagdating ko doon, kilala na ako. Uy, nandito ka. Anong size? Kapatid. Kapatid na nga, bro. Bro na nga tawag sa akin ng mga yun. Bisan, bibigyan nila akong libro ulam eh. Sinigang, saka yung bilo-bilo. Minsan, yung may-ari lalaki. Nandito si bigyan nyo yan ng yung large na bilo-bilo. Ay, salamat po, manong. Ganun yan. Yung asawang babae, si Ate Chi. Ha? Kamusta ka na? Mainit pa rin ba sa lugar? Opo, may. No? Yung pong tinutukoy ko, diyan po sa Chula Vista, sa Orange, yung Jochi Restaurant. Kung sakaling nandiyan po kayo sa Chula Vista, alam nyo yan, sa Seafood, katabi ng Seafood City, sa Orange Street, sa may Chula Vista. Malapit lang po yan sa Freeway 805. Jochi Restaurant. Masarap po pagkain doon. No? Ang dami nga pong bumibili doon. Haba pila. Masarap po. Okay din naman sila. No? Yung customer service, okay din. Alam nyo naman, tayong mga Pinoy, makwento tayo. Ang sabi nung isa, ano ba yung sabi sa akin? Na yung iserban na kita bro, maski na naka-log out na ako. Teka muna, naka-log out ka na eh. Sabi ko ito, nakapaskil kasi sa dingding yung mga labor law. Bawal yun eh. Dito pag naka-clock out ka na. You don't have to work. Kasi pag nagtrabaho ka habang naka-clock out ka and something happened to you or you did something wrong, pwede kang makasuhan eh. Pati yung employer mo mananagot kasi that's a violation of labor law. Dito, sa ating bansa, long hours na nga, kulang pa sa compensation, naipit pa. Ayan, anong sabi ni Garin? Garin, Marcos admin solves minana pa na problema ng administrasyong ito from the previous administration of Baal Duterte sa pagbabayad sa mga COVID allowances ng health workers. Kita nyo yan? Hindi lang to ang ginawa ng Pangulo. Ano pa? Di ba si Castro tuwang-tuwa? Bakit? Di ba? Yung aumento, yung allowance ng mga teachers from 5,000 to 10,000 next year. Di ba? Dinagdagan nila. Ang tagal ipinaglaban yan. Sino ang author niyan? Sa lower house, si Castro. Sa upper house, si Buduts. Di ba? Tuwang-tuwa si Buduts. It's an accomplishment for the teachers. Even though sabihin nyo, okay, kung lalaban sila sa politika, sila ang nag-author, sila ang nakaisip eh. Di ba? Bakit hindi yan inaprobahan ni Digong? Ano inuna niya? Pulis, sundalo. Bakit tumigil doon? Hindi naman sa inaano kang mga pulis at sundalo, kailangan din nila yan. Pero bakit tumigil doon? Di ba? Pare-pareho lang naman yan na nagsisilbi. Biruin nyo, ang tagal nun, pinaglaban, no? Ano yung sabi? Iloilo 1st District Representative Janet Garin said the Marcos administration, particularly to the DOH headed by Secretary Herbosa, was able to release the remaining health emergency allowance for COVID-19 frontliners left unpaid by the previous administration. Nangyari ang COVID-19, ang daming inutang ng gobyerno pero yung allowances ng ating health workers ay hindi binayaran. Nakita nyo? Sino ang mas may awa ngayon? Sino ang mas may empathy para sa mga kapwa niya Pilipino? Tapos sasabihin nyo, bangag ang Pangulo. Ayan ba, ganyan ba ang bangag na Pangulo mag-isip? Kung bangag ang Pangulo, hindi niya gagawin yan. Hoy, wag yan, pambibili ko na lang ng pangbangag ko yan. Di ba? Ganon eh. Kaya nga, 87 billion ang talagang pinagtulong-tulungan ng DOH at ng kasulukuyang administrasyon, including Secretary Herbosa, para mabayaran. Di ba? Puring-puri si Garin. Under Republic Act number 11494 o the Bayanihan to Recover as One Act, health workers who directly catered to COVID-19 patients are entitled to a special risk allowance for every month they serve during the state of national emergency in relation to the pandemic. Herbosa noted that the total amount for allowances and benefits was about 103 billion. On the amount, about 87 billion pesos was needed to pick up once President Marcos assumed office in 2022. Ang laki pala. Biruin nyo, ang binigay lang is 16 billion. Tapos pinashoulder na kay Pangulong Marcos yung 87.
Ibig sabihin sa 103 billion na dapat binayaran natin yung ating mga healthcare workers na yung buhay nila ay namiligro ng panahon ng COVID-19, 86 billion ang hindi binayaran. Grabe naman. According to Herbosa, the Marcos administration was able to make good with the unpaid 87 million allowance through funding in the GAA from 2022 to the present year. Tignan nyo, ginawa nila ng paraan para po naman sa tamang umento, no, ng mga frontliners. Grabe, yan na lang po, no. Sabi ni Garin, sa susunod, can you assure us na kapag mayroong perang gobyerno, malaki naman ang inutang ng gobyerno, dapat unahin ang sweldo ng ating mga manggagawa sa kalukusugan. Sabi ni Herbosa, yes, Madam Chair, I'll assure that. Tingnan ninyo. Tama lang yan. Ako, gusto nyo palang mag-stay ang mga frontliner sa atin bakit hindi nyo bigyan ng tamang aumento, tamang sahod? Nasabi ko sa inyo, for example lang, dito yung mga level entry na nurses, halimbawa sa kontrata nyo, magkano per hora nyo? $30. Sabi mo magtrabaho ka ng 8 hours, walang overtime. So, $240 a day. I-times mo na lang ng 5 yan, magkano na? 12,000 pesos. Wala pang taxes. Sabi mo magta-tax ka, sabi mo maiuwi mong take-home pay sa 8 oras na yon ay 9,000. Kaltas na ang 3,400. Depende pa sa state na pagtatrabuhan mo o depende sa country na mapupunta ka. Pero hindi na bababa yan ng 5,000 pesos sa isang araw. Compare, yung 5,000 na yan, dagdagan mo na lang ng 10,000, isang buwan na nila. So therefore, sa 3 araw mo lang dito o 2 araw mo lang dito, isang buwan na sahod sa Pilipinas. So what you gonna do? I-take ko na yung longest route. Diba? Mag-apply na lang ako. Kung may experience na ako at may tatanggap naman sa akin sa abroad, whether sa North America, sa Europa o sa Middle East, pwede na. Kaysa naman dito nagtsatsaga ako, kulang-kulang pa, mabubureaucratic process pa ako. Di ba, kamura-mura, mumurahin ka pa ng mga pasyente, yung labor law hindi effective sa inyo, di ba? Dito pag sinabing clock out, itataboy ka. That's a violation kasi mananagot ang kumpanya. May mananagot na HR, may mananagot na manager mo. So don't jeopardize your career and the career of your fellow workers dahil lang sa gusto mong tumulong o magtrabaho. Kung gusto mo, magpaalam ka sa boss mo. If they will approve, clock in ka kaagad. Ganun yun. Oo. Ako nagtrabaho nga ako, ulitin ko sa inyo, nagtrabaho ako sa payroll department, kaya alam ko yan. Binabasa namin yung labor law. Every year may binadagdag. At a violation pa to ha. Dito, violation sa isang kumpanya sa State of California that you don't, pag hindi mo, may dumating na mga inspector, hindi na nakita yung labor law, yung ano yan malaking plastic yan Ha? Pwede kang i-penalize. Kasi you have to post that, whether in a break room o kung saan visible na mababasa ng mga empleyado. Kasi yun ang karapatan nila. Ganun po. Doon nakalista yung mga minimum wage, ganyan. At yung mga karapatan mo bilang isang empleyado. Yung po yun. Hindi tulad sa atin, ikaw talaga ang kawawa Di ba? Now, aside doon sa pagbati, puro pagbati yun, mga kababayan. Ano lang ang sasabihin dyan ni Sara Duterte? Ha? Sasagot at sasagot yan. Ayan po. Ano sasabihin ko? Shiminet sabihin mo. Sige. Ay, nako! Di ba? Mga kababayan? Dako naman tayo dito sa huling-huling article natin, mga kababayan. Na kung saan meron pong pinababalik ang COA sa kanya. Sandali lang ha, i-open lang natin ito. Sabi sa Inquirer, COA to DepEd, return 12.3 billion pesos misuse budget. Patay na. Biruin nyo yan. May disallowance, pinare-return yung 73.28 million pesos, sabi ko kanina. Now, another na kalbaryo niya ay ibalik ang 12.3 billion pesos misuse budget. Kailan ito? Ang sabi diyan, the COA has ordered the DepEd to immediately
remit to the government some 12.3 billion from its 2023 budget. Nakita nyo? Yung akala ko ba magaling? Akala ko ba very meticulous? Akala ko ba napaka-intelligent at bright? Yung pala, tignan nyo, 12.3 billion pa ang pinababalik. Remember, doon sa expose ni Congressman Luistro, tinatanong niya bakit itong inyong DepEd's computerization program, the DCP, bakit 10 point something lang o 2 point something lang ang ginastos ninyo? Meron kayong budget na 11 point something billion. What happened to the 9 billion? Ang sagot ni Pitagan ng DepEd, sabi niya, Your Honor, kasi we're still using the last year's budget. Ang tanong dito, paano kayo napondohan noong 2024, hindi pa pala ninyo nauubos yung pondo ninyo? Ha? Questionable yun eh. Why? Because last year, yung 2024, right. Yung 2024, para sa 2024 na budget, naalala nyo, nag-parliamentary courtesy si Sandro Marcos. Ha? Di ba? Kasi yung 23-23 budget, yan yung ano nila sila nung 2022, umupo sila na. Ha? Si Tamilmil na rin yan. Courtesy parliament. Sige, first time, courtesy na. Kasi sabi niya, wala na siyang pera nung 2022. Ha? Kaya siya nanghingi sa presidente pa ng extra. Okay? Pero nung September, gantong pa nga panahon din, 2022, nagpa-approve ba siya ng budget? Parliamentary courtesy. Comes 2023, nagpapa-approve ba sila ng budget for 2024? Parliamentary courtesy. Hindi na busisi. Yun ang pinupunto natin. Kaya nga sabi ng Pangulo, lahat ginigisa. Lahat binubusisi. Kasi bakit? Ito po, sabi ng ating kaibigang si Hattori. Kasi ito, gobyerno siya eh. Sa defense sila dati. Ha? Sabi niya, bro, sa amin sa defense, bago ka manghingi ng new budget mo for the next fiscal year, kailangan ubos muna yung budget mo for that current year. So, ibig sabihin, bago ka manghingi ng budget mo for 2025, see to it that your previous budget, which is 2024, has been already allocated and used with the proper documentation. Dito, paano na-aprobahan yung 2024 budget niya without them actually maximizing, utilizing, or spending the budget of 2023? Nakuha nyo idea? Bakit? Kasi, without scrutiny of the Congress, inapprove lang kaagad eh. Di ba? Parliamentary courtesy, ayun ang gustong mangyari ni Marcoleta. Meron pa palang pera na iiwan. Kaya nga sabi ni Pitagan, inuubos pa po namin yung pera ng 2024. Pero sabi ni Luistro, bakit may pera pa kayo ng 2023? For this particular project, how much more you have left in 2023 compared to 2024? Yun ang problema. Na walang transparency. Hindi na audit. Hindi na busisi ng Congress. Tapos magbibigay ulit kayo, nanghihingi ulit kayo ng another budget for 2025. You still have a surplus of 2023. You have a surplus of 2024. You did not even maximize, zero out your budget before you ask for something else. Ano yun? Probably that will be something grounds for graft and corruption. Diba? May naiwang pera eh. Diba? Baka kung anong hocus-pocus na lang gawin nyo sa mga resibo and documentation of your projects. Mamaya, moro-moro projects na lang. Kaya sabi ng COA, ibalik ninyo yung 12.3 billion. Kasi alam nila may pera pa nung 2023. Yun ang mali, mga kababayan. Kaya tama yung kaibigan namin. No? Dito sa Amerika, kailangan zero out ang budget mo from the previous year. Ubus yan bago ka manghingi. Otherwise, they will ask you to return it. O dito, ni-return ba nila? Nitong DepEd? Kung matino kayong tao, matino kayong leader, we have a surplus of this. We have to return it. Huwag tayong gagawa ng proyekto, hindi pwedeng i-carry over. Kasi inutang yan eh. Di ba? O di ibalik mo. Balik nyo. Na-audit kayo, 12.3. Ha?
from its 2023 budget that was suspended and disallowed due to the agency's failure to adhere to certain bidding processes and met its target for various projects. Oh, di ba? Nagproblema kayo sa BAC, Bids and Awards Procurement Department. Diyan. Kasi bakit? Sabi nung isa, si Chan nung sinagot niya si Bungalon, remember that dun sa vlog natin? Bakit nag-loss tayo ng 1.6 billion because of the differential of 1%? Instead na bumaba yung halaga nung presyo ng binibid ng second time bidding, tumaas pa. Di ba? Kasi daw nagkamali yung mga bidders, kailangan i-reassess, i-redocument o whatever, baguhin. Come on, dude. I don't believe that. Kasi kulang. Mas mataas yung hinihingi ni boss na SOP or SIP. Yung Standard Kupit Procedure. Oh? Standard Kupit Pera. Ayong, di ba? Oh, based on its audit report on DepEd for 2023, the last full year of Vice President Duterte, as head of the agency, state auditors issued notices of suspension amounting to 10.1 billion pesos. Notice of disallowances totaling to 2.2 billion pesos and a notice of charge worth 7.38 million due to non-compliance with existing laws and regulations in the implementation of several banner projects. Come on! Wow! Non-compliance. Bakit? Kamay na bakal na lang. Ito na lang, wag na tayong dumaan doon. Ganito gamutin natin, brasuhin natin. Diba? Tulad nung ginawa ng tatay niya. Oh, nasa na si Jimmy Guban? Ano pong charge? Basta kunin mo. Diba? Ganon. Oh, non-compliance with the existing law. Diba nakakahiya? Nakakahiya. Oh, ito pa, unliquidated advances. We recommend and the management agreed to cause the immediate settlement of the suspensions, disallowances, and charges in accordance with the revised RRSA rules and regulations of settlement on account. Sabi ng mga auditor, yari ka. Dapat nga, imbestigahan pa ito . This is ground for ano? Alam niyo yung sabi ng isang mambabata, si Bungalon yata yun, yung disallowance niya na 73.8 sa CIF, that is a ground. Ground po yan for impeachment. I think matutuloy na talaga ito. Because this freaking bitch, itong si Simenet Tamilmil na pusit, she doesn't know what she's doing. Kasi hindi niya talaga gusto yung Department of Education. She just pretending. Parang yung awit. Oh, yes. She's the great pretender. Di ba, Ilora? She's just pretending that she knows what she's doing. Kaya sa pagiging pretentious niya, ayun, ang laking kabalbalan ang ginawa niya. Billions of pesos are being wasted for nothing. O ayan. Di ba? Tama mali. Dapat lang ma-impeach ito. Kahiya-hiya po. O ngayon, nagsalita na ang Pangulo, hindi siya kakampihan. Ikaw ang gumawa ng sarili mong multo. Parang ganun lang yung sabi ng Pangulo. It is her prerogative. She made it. Gumawa siya ng sarili ng multo, gumawa siya ng sarili ng sakit ng ulo, then, bahala siya dyan. Labasan niya yan. Sino lang kakampi niya? Yung mga Simenet na katulad niya. Yung mga kulto ni Jezebel at Judas. Yun lang, that's it. Sa international community, wala. Do you think the Marcos loyalist babaliktad? Hindi. Walang tunay na Marcos loyalist ang babaliktad. Kakampi sa kanya? No. Walang naniniwala na bangag ang Pangulong Marcos. Walang naniniwala sa naratiba nilang bangag ang mag-asawa at nag-away sa Shabu, pinukpok ng kung anumang bagay ni FLE sa si PBBM. Wala po. Puro kasinungalingan ang ginagawa nila. Puro pagpipake news. So that's why people are fed up. Every time na may lalabas sa bungangan ng mga punyetang ito, ay hindi na po kami naniniwala because you did not even shown us an inch of truth to what you are saying. Wala. Kasi bakit? Wala kayong pinakitang matibay na ebidensya. Kundi ang laway lang ninyo, ang bunganga ninyong mabaho. Yun lang yan. Ano ngayon kung nag-aayuda ang Pangulo? Di ba ginawa rin niya ng mga previous administration?
So what? Di ba? Nagtatrabaho naman ang gobyerno ninyo. Di ba? Tama mali, nakakabayad ng utang. O tanungin nyo pa si Secretary Recto ng Department of Finance. Right? O, tapos gusto nyong pababain? Ano magagawa ni Tamil Mil na pusit? Tell me, kayong mga DD shit, what she gonna do? Babrasuhin niya? That's against the 1987 Constitution. Mangbabraso ka? May impeach ka. Because wala kang mayoryang kakampi sa lower house. Yung mga kakampi mong senador, nagtatamilmil kasi mga re-electionist. Diba? Even Amy Marcos, she's so quiet. Wala eh. She knows. Her friend mess up. She pack up. Diba, Atori? Oh. She pack up. Yang si Tamilmil na pusit. She knows. Kasi what? Because blood is thicker than water sa kanila. I have to protect my family. Even my husband is being dragged into it. Hindi pa nga pinapatawag yung asawa niya Diba? Paano pag pinatawag na yan? Pupunta o hindi? Pag hindi pumunta, contempt. Diba? Wala nung mag-iinit si Tamilmil. Talagang kaya nga sinasabi niya, pinupolitika ako. Ang may gawa nito ay Makabayan, Romualdez, Marcos Group. Prove it, bitch. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.